Kanya pong ipahintulot na tayo po ay, o pinakaloob na tayo po ay tuloy-tuloy, no? Na naglilingkod po sa Kanya. At ito po ay biyaya po ng ating Diyos na buhay. Okay? At tayo po ay naging masigla ngayon, naging malakas. At higit sa lahat, tayo po ay hindi nagkakasakit ng malubhang sakit. Amen. Right? Dahil po sa kabutihan po ng ating Diyos na buhay. Ngayon po ay dadako tayo ngayon sa ating pong pinakamahalagang paksa sa mga salita po ng ating Panginoon na may kinalaman po sa mga tao po ng Diyos. No? Sino po ba yung mga tao ng Diyos during the time sa Lumang Tipan? Ito po yung mga Israelita during the time. No? Na kung saan po ay sila po ay inalipin for how many years, no? Na mga Egyptians during the time. Ginawa po silang katulong during the time. Kaya dahil po sa tinatawag po na covenant of grace ng ating Panginoon kay Abraham, ay kanya pong tinupad. Ito, ang mga bagay na ito, na kung saan ay kanya pong sinabi na kanyang hahanguin ang kanyang mga tao mula sa kamay ng mga Ehipsyo. Okay? Kaya ang ating paksa ngayong umaga may kinalaman po sa tinatawag na stand still in the presence of the Lord. No? Manatili sa presensya ng Diyos. Mahalaga yung tayo manatili sa presensya po ng ating Panginoon. Mahalaga na atin pong salaminin. Ito po ang nangyari during the time sa panahon po ni Moises, mga kapatid. Okay? Na ito pong si Moises po ay tinawag ng ating Panginoon na ang nais po ng Diyos ay mahangok ang mga Israelita during the time doon po sa pagkaalipin ng mga Ehipsyo. Ngunit, bago po hinango ng ating Panginoon ang mga Ehipsyo during the time, mga kapatid, kung atin pong mababasa ay mga Israelita, kung ating mababasa po, mga kapatid, ang Exodus, no? Sapagkat pagsabing Exodus, ibig sabihin, departure, yung pag-alis. No? Exodus, yun po ibig sabihin, departure. Yung pag-alis ng Diyos sa kanila, doon po sa mga Ehipsyo. Bakit po inalis ng ating Panginoon ang mga Israelites during the time? Kapagkat ayaw po ng Diyos na sila po'y maging alipin sa kasalanan. Amen? Ayaw po ng Diyos na sila po'y maging alipin ng mga Ehipsyo, hindi lamang sa kasalanan, maging alipin doon sa kanilang kaharian. No, during that time, di po ba, kung inyo nababasa ang book of Exodus, mga kapatid, sila po ay nilalatigo ng mga Ehipsyo during that time. Pagka hindi po sila sumunod, pinaparusahan po sila. No? Lahat na kasamaan ginawa po sa kanila, mga kapatid. Kaya, dahil po sa biyaya po ng Diyos, ito po ang nangyari ngayon, mga minamahal. Kaya habang sila po ay naglalakbay, okay, na kung saan po ay atin pong mababasa na ang bansang Ehipto po ay inilagay ng Diyos sa ilalim ng kalamidad. Okay? Sa ilalim po ng kalamidad.
Ano po yung kalamidad ang ipinataw po ng Diyos sa mga Ehipsyo during the time? Okay? Yung kalamidad na salot. Di ba? Kalamidad din po yun. No? Bakit? Kasi lahat po nasira, sinira po. Pinahirapan po sila ng ating Panginoon. Kaya maraming salot ang nangyari, nakita ng Paraon during the time, na kung saan po ay after noon, na bagamat po may nakita si Haring Paraon during the time po, na kung saan ang Diyos ay makapangyarihan po sa lahat, ngunit ang ginawa po ng Diyos, pinatigas pa rin po ang kanyang puso ng ating Panginoon. Sa anong dahilan? Bakit po pinatigas ni Lord ang kanyang puso? Para hindi payagan ang mga Israelita na lumabas mula sa kanilang kaharian. Para po makita ng mga Ehipsyo na ang Diyos na pinlingkuran ng mga Israelita ay Diyos na buhay at makapangyarihan po sa lahat. Kaya ang nangyari po, noong huling salot na binigay po ng ating Panginoon, ay mahaba po kasi ito, 10 salot, mahaba-haba. Panghuli na lang po, ibigay ko sa inyo mga kapatid. No? Nasa kanilang lupain, lahat na mga bagong panganak, no? Ng anak ng mga Ehipsyo at ang mga anak ng mga hayop po nila ay namamatay. No? Nagtakaw sila. No? Namatay po mga bawat pinanganak, yung firstborn na tinatawag, yung unang anak, no? During the time. Yun po ang huli mga kapatid. No? Actually, ang una po, yung rod, no? Babanggitin na rin natin para kumpleto. Yeah? Pangalawa, yung tubig, naging dugo. Diba? Inom ka ng tubig. Parang dugo. Tapos, binuno niya ng mga palaka. Yung kanilang kaharian. Hindi lamang palaka, kundi pinuno din ng kuto. Yung lice. No? At saka yung mga langaw, kulutong na mga langaw. No? Kung inyo po nakita, yung maraming langaw dyan sa kalikid. Mas sigit pa po dyan. Pinuno po, opo. No? Kung inyo po nakita, yung may mga alagad dyan na manok. Mas sigit pa po dyan. Pinuno ni Lord ang buong Ehipto ng mga langaw, no? At hindi lamang po yun, kundi lahat ng mga hayop nila ay nagkaroon ng mga peste. No, na peste ang kanilang mga hayop. Mga baka, kalabaw, lahat. No, nagkaroon po ng peste po yan, mga kapatid. So, during the time siguro, baka wala pang gamot. No, sa peste. Ngayon kasi marami ng gamot po, no? Okay? So, ano ba po? Matindi yung ulan na naranasan na nila. Yung tinatawag po na granizo. No? Buo-buo po yun. Okay? Kaya kahit po na may bubong yung bahay mo, baka yun ang lumagpak galing sa langit, sigurado po, bubutas po yan. Okay? So, ano pa? Balang. No? Pinadalhan niya ng balang. Di ba natandaan niyo sa Batangas? Na puno ng balang ang mga nyug. Tandaan niyo ba yan? Okay? Kaya tuwang-tuwang ang gobyerno dahil may budget na naman yung coco feed na tinatawag. Okay? Ano ba po? Tumilim sa loob ng 3 araw. No? Yung pong pangsyam at panghuli po ito nga po yung firstborn, mga bagong panganak, mga unang panganak ng mga tao during the time at saka mga hayop, nangamatay po sila. So doon pa lang pinakita po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Amen? Doon pa lang nakita na po ng mga Ehipsyo, mga Israelita, kung gaano po
makapangyarihan. Ito po yung ating Diyos na buhay. Okay? Ganon din po sa ating panahon ngayon. Okay? Bakit? Pinakita din sa atin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Amen po? Ano po ba ang nakikita ho natin dito sa ating mundo na ginagalawan? Di po ba? May mga pinadala siya mga bagyo sa iba't ibang lugar. Tama? Mga lindol o anumang mga salot na nangyayari po sa ating bansa. Hindi lamang po sa ating bansa, maging po sa buong mundo. Amen po? Dati yung Saudi, hindi naman yan binabaha. Pero ngayon, matindi na po yung baha kasi disyerto po yan. Amen po? Pero ngayon, matindi na. Yung China, inatake din ng baha. No? Iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, talaga ho nakaranas ng mga hagupit ng ating Panginoon. So nakita ho natin ang kapangyarihan po ng Diyos. Okay? Walang pagkakaiba yung mga tao na yon during the time kaysa sa panahon natin ngayon. Kung sila tao, tayo tao din. Amen po? Kung sila po'y kumakain, tayo din po'y kumakain. Sila din nagtatrabaho, tayo din po'y nagtatrabaho. Sila din naglilingkod sa Diyos, mga salita during the time, tayo din po ay naglilingkod sa ating Panginoon. So walang pagkakaiba. Sapagkat, ang sabi ni Lord sa kanya mga salita, Jesus is the same, yesterday, today, and forever. Okay? Siya pa rin yun. Walang pagkakaiba. Lalong-lalo na ang ating Diyos na buhay. Kaya nung sila po ay naglalakad na patungo po sa lugar na pagdadalhan ng ating Panginoon, sa tinatawag po na promised land ng ating Panginoon. Okay? Ay unang-una makita ho natin sa verse 11 kung ano po ba ang nangyari during the time. Kaya atin pong itong maisalamin ang ating mga sarili sa mga nangyayari during the time sa mga Israelita. Kaya ang sabi nyo dito sa verse 11 ng chapter 14 ng Exodus, mga kapatid, sabi po dito sa wikang Tagalog, at kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinadala mo kami rito upang mamatay sa ilang, bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? So ano ho nakikita natin sa mga Israelita during that time, mga kapatid? No? Nakikita ho natin na marami ho silang complain kay Moises. Amen po? Marami po silang reklamo during the time. Nagreklamo po sila kay Moises na lingkod ng ating Panginoon. Kasi ang gusto nila ay manatili po sila roon. Hindi po pwede kasi ang gusto ni Lord na silang lahat ay makarating sa promised land ng ating Panginoon. Okay? So nagkaroon po sila ng complaint, mga kapatid. Reklamo. Verse 12, ano sabi? Di ba ito ang sinalatian namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. No, matinding reklamo po nila kay Moises. Hindi nila alam na kahit po si Moises ang kanilang nireklamuhan, ang ibig sabihin po, nireklamuhan po nila yung Diyos. Bakit? Sapagkat itong si Moises ay lingkod ng ating Panginoon. Amen po? Hindi nila alam na hindi sila nagrereklamo kay Moises, kundi sa ating Panginoon. Kaya anong sabi yung dito, mga kapatid? Sa kanila pong pagrereklamo, mga minamahal, sa ating Panginoon.
Ang sabi ho dito na parabagang sa isang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, wala nang ibang nakikita kundi puro reklamo sa Lord. Lord, ano ba naman to ang buhay ko? Diba? Ganon din ang mga salita during the time, puro reklamo. Na ang gusto lamang ni Lord, ang kanilang buhay ay hindi mapahamak. Amen po? Na ang gusto lamang ni Lord, sila po'y maligtas doon sa kasamaan ng mga Ehipsyo. Pero, ang narinig po ng Panginoon, ang narinig ni Moises, puro reklamo. Diba? Alam po ba ang isang Kristiyano na puro reklamo, wala ho yan paniniwala sa Diyos. Amen po? Wala ho yan paniniwala sa Diyos eh. Kasi puro ka reklamo, hindi mo nakita ang kabutihan ng Diyos na napakarami na ginawa sa iyo, tapos reklamo ka sa Lord. Lord, ano ba naman to? Kailangan pala maagang sumamba. Lord, ano ba naman to? Araw-araw pala magbasa ko ng salita ng Diyos. Araw-araw pala ay magnilay-nilay ako. At kailangan ko pala araw-araw manalangin. Napapagod na ako, Lord. Ganun ang mga Kristiyano. Napapagod na. Okay. Alam niyo po ba, yung nagpapaalamin sa ito si Moises, na ano na rin po, napupuno na rin. Maaring si Moises na wala na rin ang boses. Sa kakasigaw, sa kapangangaral, sa kasasabi sa mga Israelita, para masunod ang nais ng Panginoon. Pero ang nangyari po, puro pa rin reklamo. Kaya maraming Kristiyano po ngayon, di bali nang mamatay sila sa kanilang kinalalagyan, basta sila ay mabubusog lang, sinasabi po dito. Diba? Di bali nang mawala sila sa paglilingkod, basta sila gagawa para makakain. Para magkaroon. Di ba maraming Kristiyano gano'n? Ipinagpalit po nila yung Diyos ng buhay nila sa mga bagay sa mundo pong ito. Marami po ngayon yan. Pinagpalit sa trabaho. Diba? Ayaw nang sumamba dahil gusto lamang magtrabaho. Ay, sayang naman. Diba? Double pay pa naman. Diba? Hindi siya naghihinayang doon sa sinasabi ng Panginoon. Doon sa Diyos na may-ari ng kanyang buhay. Dapat doon tayo maghinayang, Lord, sayang naman, hindi ako makasamba. Kailangan kong sumamba. Ganon dapat ang puso ng isang Kristiyano. Ganon dapat ang puso ng isang anak po ng Diyos. Na kung saan po ay nandoon ang kanyang puso na maglingkod po sa ating Panginoon. Hindi po puro reklamo. Ayaw po ni Lord na tayo ay magreklamo sa Kanya. Amen po? Ayaw po ni Lord yan. Kaya, wala ho pagkakaiba ang ugali during the time ng mga Israelita kaysa mga ugali ng mga Kristiyano ngayon. Amen? Maraming Kristiyano, puro reklamo sa ating Panginoon. Lord, bakit ang mga pinapanalangin ko hanggang ngayon, wala pa? Diba? Lord, bakit gumagawa naman ako ng ganito? Bakit ako nawala ng trabaho? Lord, bakit gumagawa naman ako nito? Bakit? Para bagang napakahirap kong mag-ipon. Kapatid, kung naintindihan mo ang prinsipyo ng salita po ng Diyos, hindi ka magrereklamo sa Kanya. Kung naintindihan natin ang Matthew chapter 6 verse 33, hindi tayo magrereklamo sa Kanya. Naintindihan ba natin ang Matthew chapter 6 verse 33? Baka palagi na natin yan minimemorize, pero hindi natin naintindihan ang pinakabuod na sinasabi po ng ating Panginoon. Na dapat unahin ang kaharian ng Diyos. Unahin ang gawain ng Panginoon. At ang kanyang katwiran at ang kanyang kalooban. At ang lahat ng mga bagay ay idadagdag sa atin.
Baka hindi mo yan maintindihan mga kapatid. Kaya mahalaga po na tayo po ay huwag magreklamo at patuloy tayo kung ano pong sinasabi po ni Lord sa ating pong paglilingkod nito. Alam mo ba, ang buhay natin dito sa mundo bilang isang Kristiyano, katulad ng mga Israelita. Bakit katulad ng mga Israelita? Kasi tayo po ay naglalakbay din. Amen po? Naglalakbay din po tayo sa ating paglilingkod po sa Lord. Lahat ng mga challenges po nararanasan po natin. Amen? Lahat ng mga pagsubok, mga problema sa buhay, nararanasan po natin yan. Katulad po ang problema ng mga Israelita, nakita nila ang mga Egyptyo na napangarami at sila'y papatayin. Ganon din po sa atin. Nakita natin ang mga pagsubok, mga problema sunod sa buhay. Ngunit, mga kapatid, dapat huwag po tayong magreklamo sa ating Panginoon. Amen po? Dapat ibigay natin yung best natin para sa Lord. Kasi siya po yung tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Tingnan niyo po, napakapalad po natin. Bakit? Sapagkat dinala tayo ng Diyos sa gawain po ito na hindi po tayo nadadaya. Amen? Hindi po tayo nalilinglang. Maraming mga simbahan ngayon, manlilinglang, mangungutong, mang-i-scam. Ba? Bakit ko po nasabi po yan mga kapatid? Puro pera-pera ang pinapangaral. Mahal ka ng Diyos kapatid. Kaya kailangan mong magbigay sa gawain ng Diyos. Diba? Puro na naman ganon mga minamahal. No? Ang iba, meron pang wave. I-wave natin ang ating mga kaloob. Oh? Ni-wave pa. Akala kong wave, ano lang, dagat. Ba? Oh, ibigay nyo ang pinakamalaki. Ang isa namang grupo, mga kapatid, kailangan natin ng 2 milyon. O, 1 milyon ka. 1 milyon ka. Dahil ikaw naman may kaya. Hindi ho ganon ang tunay na paglilingkod, mga kapatid. Okay? Ano pa pong sabi dito, mga minamahal? Sa sinabi po ng mga Israelita during the time, na ang sabi ho nila dito, sa verse 12, di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto, na sinasabi, babayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo. Kapatid, ang anak ng Diyos, hindi pwedeng pabayaan. Amen? Ang mga anak ng Diyos, hindi pwedeng pabayaan na siya po ay mapunta sa hindi magandang kalagayan. Ang gusto ni Lord, na tayo po ay madala sa kanyang pangako. Okay? Kaya anong sabi mo po dito? Sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Parang sinabi na rin, mas mabuti pa sa amin na magtrabaho kaysa kami magsasamba dyan. Wala kami makukuha. Yes. Tama ba? Okay? Pero tingnan niyo po kung anong sagot ni Moises, mga kapatid. Ang sagot ni Moises sa verse 13. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot. No? Takot na takot sila nung nakita nila ang mga Israelita, ay yung mga Egyptian. Takot na takot sila sa mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay. Kaya anong sabi ni Moises? Huwag kayong matakot. No? Kaya ang isang Kristiyano na matakutin ay walang paniniwala, pananampalataya po sa ating Diyos na buhay. Okay? Kaya ano pong sabi dito mga kapatid? Sa aklat po ng Proverbs, meron pong binanggit dito mga minamahal, ang ating kapatid na Solomon during the time. Proverbs chapter 3 verse 5. Anong sabi dito? Trust in the Lord with all thine heart. Magtiwala sa Panginoon ng buong puso mo. Tingnan niyo po.
Mahalaga yung tiwala sa Diyos. Okay? Ano pa pong sabi dito? And lean not unto thine own understanding. No, yan po ang problema ng maraming Kristiyano. Naniniwala siya sa sarili niyang kaunawaan. Huwag tayong maniwala sa sarili nating kaunawaan. Dapat maniwala tayo sa Diyos. Amen po? Maniwala tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Pasalamat tayo dahil binigyan tayo ng kaunawaan ng Diyos. Amen po? Pero dapat maniwala tayo na nagbigay sa atin na walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Verse 6, anong sabi dito? In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Tingnan niyo po, dapat sa lahat natin na nilalakad o ginagawa, ano po ang sabi ng ating Panginoon? Malinaw po, i-acknowledge po natin ang ating Diyos. Amen? Kilalanin po natin ang ating Diyos. Kaya minsan, nagiging mabigat ang ating puso, ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos kasi minsan nawawala na ang ating pag-acknowledge sa ating Panginoon. Nawala na yung ating tiwala minsan sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? May dahilan ba na huwag tayo magtiwala sa Diyos? Wala pong dahilan, mga kapatid. Dapat buong tiwala ang ibigay po natin sa ating Panginoon. Ano pa pong sabi dito sa verse 7? Sa verse 7, be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. So yun naman pong gawin natin, matakot tayo sa Diyos, at tayo po ay humiwalay sa kasamaan. Umalis sa kasamaan. Kaya mahalaga yung practical living ng isang Kristiyano. Hindi po pwede na maglingkod ka lang ang buhay mo, hindi nagbabago. Amen po? Para ka lang sumusuntok sa hangin yan, mga kapatid, na wala kang tinatamaan sa buhay. Okay? So mahalaga po, katulad po sa sinabi po ng mga Israelita during the time, sinabi po ni Moises sa kanila, at sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Hindi lamang po si Moises ang nagsabi dito, mga kapatid, maging po si Propeta Isaiah. Anong sabi dito, mga minamahal? Sa Isaiah chapter 41 verse 10. Anong sabi niya dito? Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Sabi po ni Lord. Si Lord po ay sumasa atin. Amen? Sumasa atin ba si Lord? Amen. Huwag kang manglulupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka o aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Diba? Puro oo sinabi ni Lord. Di ba natin paniniwalaan si Lord? Di ba? Kaya dapat tayo ay huwag tayong matakot sa anumang mga hamon sa buhay. Amen? Huwag tayong matakot sa mga nangyayari sa paligid ho natin. Ang mahalaga, straightforward po tayo na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Tuloy-tuloy ang ating paglilingkod dapat sa ating Panginoon. So mahalaga. Kaya ano pa po ang sabi dito? Hindi lamang sabi ni Moises na huwag tayong matakot, kundi ang sabi niya dito, tumigil kayo. Stand still. Pinatigil po sila ni Moises. Pinatigil po sila sa kanilang mga reklamo. At ang sabi po ni Moises sa kanila, stand still. No? Maging po sa ating paglilingkod nito, mga minamahal, dapat tayo po ay manatili lamang sa Diyos. Amen po? Ito po ang payong sinabi po ni Moises sa kanila, mga kapatid. Okay? Na kung saan po ay
ang ibig sabihin po ng stand still, meaning standing firm in the faith. No, dapat po tayo ay nakatayo sa ating pananampalataya. Stand still in serving God. Amen? Stand still in the truth of God. Dapat palagi tayo nakatayo sa katotohanan. Palagi po tayo nakatayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Mahalaga po yun bilang isang Kristiyano na dapat ang buong buhay natin, 100%, atin pong ilagak sa Lord. Atin ipagkaloob sa Lord. At dapat ang buhay po natin, palagi si Lord ang siyang mangunguna. Amen po? Mahalaga po. Kaya ito po, ano pa pong sabi dito ni Moises, mga minamahal. Okay? Pag sinabi pong stand still, mga batid, ay binabanggit din po ito na sa bagong tipan na hold fast. No? Hold fast. Basahin po natin Hebreo. Okay? Hebreo chapter 10 verse 23. No? Meron ditong binanggit dito, mga kapatid. Sa aklat po ng Hebreo chapter 10 verse 23. Sabi po dito, mga minamahal, let us hold fast the profession of our faith without wavering. No? No, sa Tagalog, panghawakan nating mahigpit ang pahayag ng ating pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Dapat ang pananampalataya natin sa Lord, walang pag-alinlangan. Pag sabi yung walang pag-alinlangan, ibig sabihin 100%. Amen? Hindi 50%. No, kasi ang 50% uso lang yan sa buy one take one. Okay? Si Lord, hindi ho buy one take one, mga kapatid. Hindi siya 50%. Okay? Wala siyang, hindi ho nakasale si Lord. Diba? Hindi ho nakasale si Lord, nakatulad po ng mga bagay na meron pong 50% discount. Di ba? 100% dapat ang siyang ibigay natin sa ating Panginoon, ang ating buong buhay, ang ating pong buong sarili. Kaya nga, ano sabi po, mga kapatid? Sa Matthew chapter 22 verse 37 up to verse 40, okay? Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. This is the first and great commandment. Tingnan niyo po, pag sinabi pong buong puso, buong isip, buong kaluluwa, kapatid, sigurado po yan, 100%. Amen? 100%. Wala po dapat tayong itira. Sapagkat ang katiwala po ng Diyos, sabi ng Panginoon, required po yan na tayo po ay maging tapat sa Lord. Basahin po natin, mga kapatid, sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 4. Ano sinasabi po dito? Verse 1 up to verse 2. Sabi dito, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Verse 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Dapat makita sa atin bilang tao ng Diyos yung ating katapatan sa ating Panginoon. Sapagkat ang katapatan pala, mga kapatid, ito po ay required ng ating Panginoon. Amen? Pag sabi yung required, sinabi ni Lord, inutos ni Lord na yun talaga ang gagawin nyo. Yun pong ibig sabihin ng required. Diba? Bakit pagka mga requirements sa trabaho? Requirements na sinasabi ng tao, talagang nagkandara pa tayo na i-submit. Diba? Pero sa Lord, pag sinabi ni Lord na required ang ating katapatan, aba, pa-easy-easy lang, pa-sway-sway lang. No? Pa-sway-sway lang.
At saka na lang niya nalaman kapag siya po ay pinalo na ng Diyos. Ganun po ang tao eh. Ganun ang Kristiyano. Hanggat hindi napapalo ng Diyos, hindi may tutuwid. Okay? So, mahalaga na tayo po ay maglingkod ng totohanan, maglingkod ng 100% sa ating Panginoon. Okay? Kaya kasi meron tayong tinatawag na pinagkakasunduan na araw ng ating pagsama sa Diyos. At ang pagkakasundo po ito, hindi tayo lang, kasama po ang Diyos doon. Amen po? Okay? Kasama po ang Diyos doon. At ito po yung biblical po talaga na first day of the week na kailan tayo magsama-sama sa samba sa ating Panginoon. Kaya dapat, ano man yung mangyari dyan, basta ako, bahala kayo dyan, basta ako sasamba sa Lord. Di ba? Katulad po sa katwiran ni nanay, bahala kayo, basta ako sasamba sa Lord. Di ba? Ganon dapat ang katwiran ng isang mananampalataya. Ganon dapat ang katwiran ng isang anak ko ng Diyos na ibinigay sa Kanya yung 100% ng buhay po niya sa ating Panginoon. Kaya ano sabi po dito mga kapatid? Stand still. Manatili tayo. Nakatayo tayo dapat sa ating Panginoon. Kaya ang buhay natin, ito ngayon, naglilingkod sa Diyos, dapat manatili tayo. Amen? Dapat natayo tayo, tayuan natin ang prinsipyo ng ating Panginoon. Tayuan natin ang prinsipyo ng banal na kasulatan. Tayuan natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hindi po pwedeng urong-sulong sa paglilingkod po sa Lord. Diba? Na pagka nakaranas na matinding mga hagupit, unos, bagyo sa buhay, ayawan na. Hindi po ganun mga kapatid. Kaya palagi ko po sinasabi, ang paglilingkod ko sa Diyos, hindi po pwede na isang linggo lang. Hindi po pwede isang buwan lang. Hindi po pwede na isang taon lang. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi po pwede kaya ka naglilingkod dahil kay brother, dahil kay sister, dahil kay tatay, kay nanay. Ang paglilingkod sa Diyos, lifetime. Amen? Habang tayo nabubuhay sa mundo, dapat tuloy-tuloy ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Okay? Wag tayong mangamba mga kapatid. Nandyan ang Diyos natin. Malinaw ang mga pangako ng Diyos. Fear not, little flock. Di ba? Huwag tayong matakot. Mumuntik kong kawan, sabi po ng ating Panginoon. Sa aklat po ng Luke chapter 12 verse 32. Fear not, little flock. Huwag tayong matakot. Problema lang yan. Di ba? Problema lang yan. Andyan si Lord. Amen? Huwag tayo pong maging katulad ng mga salita na nakita yung kalaban na pangarami. Takot na takot silang mamatay. Yeah? Kung naintindihan mo, nanawaan mo ang aral ng Diyos, hindi ka dapat matakot mamatay. Sapagkat ang kamatayan ay katagumpayan. Amen po? Ang kamatayan sa mundo, katagumpayan ng ating kaluluwa, doon po sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong matakot, mga kapatid. Ano po ang dapat nating gawin? Manalangin po sa Diyos ng taimtim. Amen? Dumulog sa Panginoon. Humingi sa Panginoon. Napakaraming mga lingkod ng Diyos sa lumang tipan, sa bagong tipan, na kapag ka meron sila mga problema, sunod pagsubok sa buhay, ano hong ginawa nila? Dumudulog po sila, o dumulog po sila sa ating Panginoon. At ang Diyos ang siyang tumutugon sa kanilang mga pangailangan. Okay? Andiyan po ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos, mas malaki pa sa presidente. Amen? Ang Diyos, mas malaki pa po sa barko. Anong pinakamalaking barko? Diba? Titanic. Titanic. Pinakamalaking barko. Sabi ng mga eksperto, itong barkong ito, hindi na ito malulubog.
Napakalaking barko na yan. Okay? Ilang buwan, ano nangyari? Lumubog. Kasi ang pinagmamalaki ang gawa ng tao, hindi yung Diyos. Delikado kapag ka pinagmamalaki natin ang gawa ng tao o ang tao kaysa sa Diyos. Kayang-kaya burahin ng ating Panginoon. Amen po? So malinaw, nang sabi po dito ni Moises at sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo. Tumigil kayo kasi talagang matindi ang takot nila during the time. Okay? Tumigil kayo. Ano pa po ang sabi ni Moises, mga kapatid? Sabi ni Moises, at tingnan ninyo ang pagliligtas na Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Tingnan niyo po. Diba? Hindi pa nga nila nakita kung anong gagawin ng Diyos. Nagrereklamo na sila sa Panginoon. Pinangungunahan nila ang Diyos. Minsan ganun ang Kristiyano. Pinangungunahan ng Diyos eh. Diba? Binigyan lang siya ng problema sa pagsubok sa buhay. Ayawan na. Hindi na ito masolusyon ng Lord. Ayaw ko na. Hindi po ganon, mga kapatid. Ang sabi po ni Moises sa kanila, malinaw po, nang sabi po dito mga minamahal, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. Ang kaligtasan, nakita ho natin ngayon. Amen po? Ang pagliligtas sa atin ng Diyos, na tinatawag eternal salvation, pinakita ng Diyos sa kanya mga salita. Tinuro ng Diyos sa atin. Inilagay ng Diyos sa ating mga puso, para paniwalaan ang mga pangako ng Panginoon. Na ang pangako po niya, mga kapatid, ito po yun. Sa Titus chapter 1 verse 2, ano sabi? In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Pangako ba ng Diyos yun? Amen. Pangako po ni Lord. Kaya dapat paniniwalaan natin yung pangako po ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, na nangako before the foundation of the world ng kanyang pangako ay eternal life. Nasa atin na po ito, mga kapatid. Magkakaroon na lang ito ng konfirmasyon kapag tayo na po ay sa Panginoon. Amen? Pangalawang kaligtasan, yung tinatawag na temporal salvation dito sa lupa. Sabi ni Moises, tingnan ninyo ang pagliligtas ng Diyos sa inyo. Nakita ba natin ang pagliligtas ng Diyos sa ating praktikal na pamumuhay? Nakita ho natin. Ginugutom ba tayo ng Diyos? Hindi tayo ginugutom ng Diyos, mga kapatid. Pinababayaan ba tayo ng Diyos? Hindi po. Sa totoo lang, ang biyaya ng Diyos, sapat na sapat sa atin. Ang biyaya ng Diyos, umaapaw pa sa atin. Tingnan niyo po, na kung saan minsan, ginagawa pa tayo ng Diyos ng tinatawag po na channel of blessings. Amen po? Ginagawa tayong channel ni Lord para maibahagi pa ang mga blessing ng ating Panginoon. Hindi ho nagpapabaya ang Diyos. Ang totoo niyan, kapatid, ikaw ang nagpapabaya sa Diyos. Kahit kailan ang Diyos hindi nagpapabaya sa atin. Ang tao, ang anak niya, ang siyang nagpapabaya sa kanya. Okay? Kaya mahalaga po ito na ating panghawakan yung pagliligtas ng ating Panginoon. Ang sabi ni Moises sa mga salita, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo ulit makikita magpakailanman. Ibig sabihin po, mga kapatid, sa kanilang kalagayan
ipinagtatanggol po sila ng Diyos. Amen po? Ipinagtatanggol po sila ng Panginoon. Sapagkat merong sinabi si Lord na hindi na nila makita ang mga kasamaan ng mga tao na yun. Ganon din po sa ating paglilingkod, mga minamahal. Okay? Na kung atin lamang po titingnan ang kalagayan natin sa buhay, marami tayong mga kalaban, marami pong mga taong pumipigil sa ating paglilingkod. Mga kalaban sa ating buhay espiritual. Isa na po yung kalaban ng ating laman. Amen po? Napakarami po, mga minamahal. Pero tingnan niyo po, mga kapatid, kung ano po yung pangako ng ating Panginoon. Ang mahalaga lamang, tayo po ay manatili sa Kanya, maglilingkod sa Kanya upang ating makita yung pagliligtas ng Diyos sa atin, sa ating paglilingkod na ito. Okay? So ano pa po, mga kapatid? Ano pa sabi ni Moises sa verse 14? Sabi ni Moises, ipakipaglaban kayo ng Panginoon. Kayo ay tatahimik. Diba? Kasi ayaw din ni Moises na reklamador. Ayaw ni Rod na reklamador yung mga Israelita during the time. Kaya pinatahimik po sila. Na ang gusto lamang ni Moises magkaroon sila ng kapayapaan. Kaya sabi ni Moises, ipakipaglaban kayo ng Panginoon. Tandaan po natin, sa mundo po ito nating ginagalawan, sa ating paglilingkod sa Lord, hindi tayo ang nakipaglaban, kundi ang Diyos ang nakipaglaban para sa atin, mga kapatid. Kasi sa ganang sarili natin, hindi natin kaya na labanan ang mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay, o anumang mga balakid sa paglilingkod. Ang Diyos lamang ang siyang makapangyarihan na makipaglaban para po sa atin, mga kapatid. Basahin po natin, mga minamahal, ano po ba ang sabi po sa 2 Chronicles? Noong sila po ni Josaphat ay patuloy po, mga minamahal, na nakipaglaban during the time. 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Anong sabi po dito, mga minamahal? Okay, 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Anong sabi po dito? Okay. Hindi yata. Ay, ito yun. Sabi po dito, kapatid, and he said, hearken ye all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid, nor dismayed, by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Ayan po. Ang pakipagbaka pala ay hindi sa atin, kundi sa Diyos. Amen. Yung tinutukoy po ng Panginoon na mga kalaban, sa atin pong panahon ngayon, ano mga kalaban natin? Mga alalahanin, mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay. Diba? Yung tinatawag po na lust of the flesh, yun po yung mga kalaban natin. No? Sa atin pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kaya, mahalaga po na tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon sapagkat siya po ang nakipaglaban para sa atin, mga kapatid. Okay? Kasi ang gusto ni Lord, merong tayong katahimikan sa ating paglilingkod sa Kanya. Pero sabi dito, sa verse 15, at sinabi ng Panginoon kay Moses, bakit humihibik ka sa akin? No? Ano ibig sabihin na hibik?
Umiiyak. Diba? Umiiyak si Moises dahil sa mga Israelita. Okay? Bakit umiyak si Moises? Kasi po, sa katigasan ng ulo ng mga Israelites during the time. Okay? Ayaw sumunod sa Diyos. Diba? Alam niyo po ba, ang isang lingkod ng Diyos, ang isang pastor, masaya po yan kapag ka ang mga anak ng Diyos ay patuloy na naglilingkod sa Kanya. Di bali na po ang tunay na pastor, di bali nang walang pera basta ang mga kapatiran ay palaging dumalo sa gawain ng Diyos. Yun po yung puso ng isang servant ni Lord. Okay? Na mahalaga ka sa gawain ng ating Panginoon. Mahalaga ka sa ating Diyos. Amen po? Di bali nang wala ang mga bagay sa mundo, basta ikaw nandyan. Natutuwa na po yan ang servant ng Panginoon. Okay? So, yan po ang puso ng isang lingkod ng ating Panginoong Diyos. Kaya, mahalaga yung atin pong paglilingkod ng Diyos ang siyang makikipaglaban para sa atin. Kaya, sa ating paglilingkod na ito, ano sabi po dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 12? No? Meron pong tinuturo ang ating Panginoon na tayo po ay pinupush ng Panginoon na magiging matapang at patuloy po na gawin ang kanya mga nais at kalooban po sa ating mga buhay. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Ano sabi dito? Fight the good fight of faith. Ano pa po sabi dito mga kapatid? Lay hold on eternal life. Panghawakan ang buhay na walang hanggan. Whereunto thou art also called, and hast profess a good profession before many witnesses. Tingnan niyo po mga kapatid. Sabi ni Pablo, makipaglaban ng mabuting pakipaglaban. Ito po ngayon sa ating paglilingkod sa Lord. Bukod po na taang Diyos ang siya makipaglaban sa atin, dapat tayo din makipaglaban ng mabuting pakipaglaban sa ating pananampalataya sa Lord. Diba? Kaya may paninindigan dapat tayo. Di ba? Sa ating paglilingkod. Ay, saan po ba kayo sumasamba? Ay, dito po kami sa Primitive Baptist Church. O, hindi yung, dyan lang. Kasi, ano lang naman, dalo-dalo lang ko dyan. Dapat may paninindigan. Amen? Dapat, sigurado ka na dito ka dinala ng Panginoon. Amen po? Kaya sabi ni Lord, para sa atin, stand still, manatili ka. Manatili tayo sa paglilingkod sa Diyos. Okay? So, ano pa pong sabi dito mga kapatid? Sabi po ni Lord, bagita ni Pablo, lay hold on eternal life. Panghawakan ang buhay na walang hanggan. Kapatid, meron na tayo buhay na walang hanggan. Amen? Ang gagawin na lang natin sa ating paglilingkod, panghahawakan ang buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi ho ito binigay ng tao. Hindi ito pinatanggap ng tao. Kundi ito po ay binigay ng Diyos sa atin. Sabi ni Paul, lay hold on eternal life. Panghawakan ang buhay na walang hanggan. Kaya, sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit umiiyak ka sa akin o humihibik ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon. Tingnan niyo po, mahalaga pala na ang mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, magpatuloy. Amen? Sa paglilingkod, pag sabing yumaon, sa paglalakbay, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Magpatuloy sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Okay? Kaya, dapat maging masigla tayo sa paglilingkod ko sa Lord. Dapat iiyak natin sa Lord. Ihibik tayo sa Lord. Kaya ang sabi dito mga kapatid, tuloy natin. Verse 16. At itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo
ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. Nangyari po ba mga kapatid? Nangyari po ang mga bagay na sinasabi po o sinabi ng ating Panginoon kay Moises. Tingnan nyo. Hindi nyo ba napapansin mga kapatid? Ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Amen? Ang hindi nagagawa ng tao, nagagawa ng Diyos. Hinawi ng Diyos ang dagat. Tingnan nyo. Sa ating paglalakbay, sa ating paglilingkod, kapatid, maniwala ka lang sa Diyos. Hahawiin niya lahat ng mga problema sa ng pagsubok sa buhay. Amen. Hahawiin ni Lord yan. Bigyan ka ng daan. Katulad po ng mga Israelita during the time. Binigyan niya ng daan. Lumakad sila ng tuyo. Palagay ko po mga batid, yung mga tangigi doon nag-ngisay-ngisay pa. Kasi tuyo, mga batid, sa gitna ng dagat. Diba? Maaring maraming mga isda doon na natrap doon sa pagkatuyo, mga minamahal. Diba? So nakita ngayon ng mga Israelita na matindi ang Diyos na kanyang pinagkaroon makapangyarihan sa lahat. Doon po believe ang mga Ehipsyo na humahabol sa kanila. Nakita na hinawi ng Diyos yung dagat during the time. Diba? Ang mga Israelita naman na mga reklamador, nung nakita nila ngayon na ang dagat ay nahawi, tuwang-tuwa sila. Diba? Tuwang-tuwa sila, pero reklamador yun. Diba? Anong reklamo lang? Mamatay na kami dito. Diba? Wala kaming pagkain. Diba? Pero ito po, nakita nila kung gaano sila iniligtas ng Diyos. Diba? Ganun din po tayo, kapatid. Huwag tayong magreklamo sa Lord kasi ililigtas tayo ng Diyos sa anumang mga problema, kapahamakan natin po dito sa buhay sa mundo nito. Tingnan niyo po, nung nahawi na po ang dagat, anong ginawa nila? Silang lahat ng mga Israelita naglalakad doon po sa tuyo, sabi ng banal na kasulatan. Oh. Nung nakita naman ng mga Ehipsyo, sumunod din sila. No? Pasalamat din sila kasi tuyo din ang kanilang dinadaanan. Pero hindi na alam na sila pala ay lukuban ulit ng dagat hanggang silang lahat ay mamamatay. Diba? Nilipon ng Diyos ang mga gustong pumatay sa mga Israelita. Kapatid, huwag tayong matakot. Ang pumapatay sa atin, nandyan po ang Diyos. Amen? Kaya silang lipunin ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga minamahal, sa Matthew chapter 20 verse 20 at chapter 10 verse 28, matakot ka, huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot ka sa pumapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Ibig sabihin, matakot ka dapat sa Diyos. Hindi ka matakot sa tao na pumapatay ng katawan sa lupa. So, ang nangyari? Talagang dire-diretso ang kanilang paglalakbay. Wala ho silang problema, mga kapatid. Nilutas ni Lord ang kanilang problema. Ang mahalaga lamang, ang sekreto po, magpatuloy lang sa Lord. Amen? Maging po sa ating paglilingkod, lutasin po yan ni Lord lahat, kapatid. Diretso lang yung ating paglilingkod sa Kanya. Okay? So, iniligtas sila ni Lord. No? Ibang mga ngaral, iniligtas daw sila sa impyerno ni Lord. Hindi naman impyerno yun eh. Diba? Niligtas sila saan? Temporal na buhay. Nung sila po'y sa lupa pa, amen? Hindi sila
niligtas doon sa impyerno. No, mali po yung pagkaintindi at pagkaunawa. Okay? Na bagamat po, ang mga salita ay niligtas ni Lord sa kapahamakan doon sa impyerno, pero sila nung time na yon, niligtas ng Diyos, temporal, sa buhay po nila sa lupa. Amen po? So malinaw po yun mga batid, na kung saan ay iniligtas po sila ng Diyos. Ang nangyari, lahat na naghabol sa kanila, lahat ng mga tauhan ni Paraon, was out po, namatay po lahat during that time. Ito po ay pinakamaganda sa lahat. Noong sila po ay nakatawid na, noong sila po ay ay nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Verse 31, ano pong sabi dito? No? Verse 31, ang sabi ho dito, at nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo, at ang bayan ay natakot sa Panginoon. So bago pala matakot yung tao, nakita muna yung ginawa ng Diyos. To see is to believe sila. Samantalang, nakita na rin nila kung paano sila inilabas ni Lord. Amen? Doon pa lang sa paglabas sa ito, dapat makita mo na yon, yung kapangyarihan ng Diyos. Doon pa lang sa salot na pinataw ng Diyos sa mga Ehipsyo, dapat nakita mo na yon. Amen po? Pero tingnan niyo po, kahit po nakita nila noon, marami pa rin silang reklamo sa Panginoon. Kaya nung sila po'y nakatawid sa dagat, ang sabi po dito ng banal na kasulatan, at nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo, at ang bayan ay natakot sa Panginoon, at sila ay sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na kay Moises. Diba? At saka pa lang sila naniwala. At saka pa lang sila natakot. Mga kapatid. Palagay ko, itong mga Israelita, mga Pentecostal, mahilig sa himala. Diba? Pag walang himala, hindi naniniwala. Dapat maniwala tayo. Dito pa lang sa mundo, nakikita na natin. Yung Diyos na ating panikuran, buhay at makapangyarihan ko sa lahat. Bakit? Kasi tayo, sa kalagayan natin dito sa lupa, nakita natin kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Una, binago tayo ng Diyos. Amen? Ang sarili natin, hindi natin kaya baguhin. Amen po? Ang nagbabago ng buhay natin, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya doon pa lang dapat makita mo na ang Diyos mong pinikuran ay buhay at makapangyarihan po sa lahat. Kaya mga kapatid, mahalaga po na panghawakan natin ang mga pangako po ng ating Panginoon, katulad po ng mga Israelita at tayo din bilang lingkod po ng Diyos. Ang mahalaga lamang mga kapatid, kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, lagi tayong sumunod sa Kanya. Amen po? Lagi tayong sumangguni po sa Kanya. Sapagkat malinaw po ang sabi ng banal na kasulatan na ililigtas po tayo ng ating Diyos. Even yung kinain ng isda, sino po yun? Sino po ba kinain ng isda? Jonas sa Tagalog. Kinain po siya ng balyena, di po ba? Balyena pa bang kumain? Hindi po. Malaking isda. Wala hong balyena na sinasabi ang Biblia. Huling-huli kayo na hindi kayo nagbabasa, no? Isda lang, malaking isda, sinasabi ng Biblia. Hindi, wag nating dagdagan, wag nating bawasan. Di ba? Ang Biblia, salita ng Diyos, wag nating dagdagan, wag nating bawasan. Hindi natin alam yan kung yun ay balyena o anuman. Ang mahalaga, malaking isda. Diba? Kinain po siya. O nilulong siya ng buo. Diba?
Kaya nung sabi niya, nung siya ay niligtas ng Diyos doon, sabi niya, Jonas chapter 2 verse 9, sabi ni Jonas, o ni Jonah, salvation is of the Lord. Ang kaligtasan ay sa Panginoon. Hindi po ang kaligtasan sa kamay natin. Amen? Hindi ang kaligtasan sa tao, ang kaligtasan po sa Diyos. Even eternal life or temporal na buhay ho natin, sa kamay ng Diyos ang ating kaligtasan. Okay? Ano sabi ni David? Salvation belongs to God. Tingnan nyo. Wala naman tayo. Meron bang anong tao doon? May ginawa ba doon ang tao? Kapag gawin nila? Wala. Oh. Panis yung nagsisip-sip ng tubig. Panis po yun sa Lord. Di ba? Oh, hindi naman makina yung pinasip-sip doon eh. Palagay ko, lahat na makina sa buong mundo, hindi pa rin maubos yung dagat. Kahit sip-sipin yun. Si Lord, hindi na po siya gumamit ng pangsip-sip. Hindi po sa tungkod, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ginamit lang po yung tungkod. Do, tandaan po natin, dapat direkta sa Lord ang kapangyarihan sapagkat yung mga tungkod na yan, si Moises, ginamit lang po yan ng Diyos. Amen. Instrumento lang ng Diyos yan. Si pastor, instrumento lang ng Diyos. Amen? Amen. Yung kapatid na nagbibigay ng mga pagkapalan ni Lord, instrumento lang po yan ni Lord. Lahat tayo, instrumento ni Lord. Amen. Okay? Saan ba tayo sa pagka-instrumento ni Lord? Gitara ba tayo? Microphone ba tayo? So, alamin natin kung anong instrumento na meron po tayo sa harapan natin. Kaya mga kapatid, sa paglilingkod natin ito, i-enjoy po natin ang ating paglilingkod sa Lord. Amen po? I-enjoy natin. Maging masigla tayo sa Lord. At may panindigan tayo. Dapat kayo sinabi, ay, huwag ka munang dobra. Ay, hindi po pwede. Sa Lord yan eh. Diba? Hindi pwede para kay Lord yan. Hindi yan para sa tao, hindi yan para kay pastor. Hindi yan para kanino, kundi ako'y sasamba ngayon. Walang makakapigil sa akin. Sapagkat ang sinasamba ko, yung Diyos na may-ari ng lahat ng mga bagay sa mundo. Dapat yun ang katwiran natin. No? Yung nakakalungkot minsan, ang katwiran, puro pangkalupaan lang. Ang katwiran, puro material na bagay. Hindi po. Pagka niyaya, ay pastor, maglalaba muna ako. Sige, maglaba ka na lang habang buhay. Di ba? Eh, pastor, maraming ginagawa sa bahay. Eh, gumawa ka na habang buhay. Di ba? Hindi po ganon. Dapat, merong oras, panahon para kay Lord. Amen po? Ilang araw binigay sa atin? 6. Gagawin natin. O, imposible naman sa 6 na yan eh. Hindi mo magagawa yung paglalaba. Di ba? So, ang mga katwiran minsan, ano na eh, yung below the belt na sa Lord eh. Wala na eh. Wala nang basihan. Di ba? Minsan, mga katwiran ng tao, talagang ano na eh. Halatang-halata mo na eh. Di ba? 6 na araw, gawin natin lahat. Ang linggo, para kay Lord po talaga yun. Amen po? Kaya, sa aming schedule po dito, Sabado-Linggo, mga kapatid, hindi nyo po kami makita na humahawak ng ano dyan, kundi ang hinahawakan namin, salita ng Diyos. Amen. Diba? Ganun dapat, may paninindigan. No? Na gawin natin yan para kay Lord. Hindi po pwede na hindi gawin para sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, sa ating buhay nito, ibigay natin yung best natin para sa ating Panginoon. Nawa po ay pinagpala po tayo ng mga salita ng Diyos at sa Kanya lamang po ang lahat ng karangalan at tuwaltian po sa ating mga buhay. Purin Panginoon.